Maayong gabi sa tanan. Apit na gayon ang piyesta. Kano sa ang piyesta? May 1. Hayahay yun kaayo mo kay sa piyesta. Daghay makasimba tungod kay holiday. Busa daghanon din nyo ang inyong hikay. Kaya daghay mo ngaon pagkauman sa misa. Mamalandong kita nga nining atong ebanghelyo karon miingon si Jesus ngadto kang Nicodemo. Kinahanglan magpakatao kamo pag-usap. Sumpay sa ebanghelyo gahapon adlaw nga miingon si Jesus ngadto kang Nicodemo, gawas ko na sa katawo mataw pag-usap. Pinaagi sa tubig o sa espiritu, dili siya makasud sa gingharian sa langit. In English, unless a man be born again with water and spirit, he cannot enter into the kingdom of heaven. Giingnan na ba ka? Nanabay tao na naging mo, born again ka na ba? Sa mainto ba? Hiway, katoliko ko eh. Pagkutanan ko natin, mas magkasugat ang mga igsuon na to, may nga, ikaw, born again ka na ba? Kinahanglan mag-born again ka para nga ikaw makasuod sa gingharian sa langit. Kung di ka mag-born again, di ka makasuod sa gingharian sa langit. Kunya, ang buti pasabot nila na kinahanglan mukuyog ka sa ilang pundo. Mo lang na yung mga Katoliko nga nagsige na o kuyog-kuyog nga to kanila kay ingon ana ang ilang pagsabot sa pulong born again. Isa mo gani pasabot sa Ginoo sa damigon siya nga born again. Sa older translations, which are more correct translation, giingon, unless a man be born anew from above, be born anew from above. So, mataw pag-usap, himugso pag-usap, gikan sa kahitasan. So, tanaw na ito nga, to be born again is not your act. To be born again is not a product of your decision. To be born again is not your action, but it is God's action. So, kana ding mag-born again ta, dili na atong desisyon, dili na atong buhat, kundi buhat sa Dios. Kiusa niya pagbuhat sa ingon karon sa atong ebanghelyo, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak, ug ningon ang bugtong anak. Ingon nga giisa ni Moises ang bidan nitong baga dito sa kamingawan, ang anak sa tao iisa usab sa usa ka tukon. Unya, ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. So, ang planos Ginoo, ikaw ug ako makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, giunsa niya paghimo, gipadala ang iyang bugtong anak aron mulupa sa iyang mga kamot niya ng krus o tugson kitang tanan. O kita nga mutuo kaniya makaangkon sa kinabuhing dayon. Apan unsaon mo nato kini? Unsaon ito pag-angkon kana? Unsaon ito pagdawat kana naa? Mingon si Jesus sa Gospel ni John chapter 3 lang gihapon 5 to 6 mingon siya, gawas kung mataw ang tao pag-usap pinaagi sa tubig o sa espiritu, dili siya makasud sa gingharian sa langit. Unless a man be born again, ay sumpay oy, with water or of water and spirit. So that is sumpay. Unless a man be born again of water and spirit. But ipasabot di ay kanato, ang paghimo nato nga born again, plano nas Ginoo. Kasi nagbota na ang Ginoo. God, it is God's action for us to become born again. Iyan nas Ginoo, dili na ako. Dili po na inyo, iyan nas Ginoo. So, dili ka mahimong born again when you decide to leave the Catholic Church and join another denomination. Dili ka mahimong born again yan. Kanos adi ka mahimong born again? Remember, of water and spirit. Ang ipasabot di ay siya mahimugso pag-usap. Ipagkatao ka pag-usap. Dili sa physical na pagkatao, kundi sa espiritual na pagkatao, pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Maunang kita gibunyagan. Ang tanang Katoliko nga binunyagan, born again o dili? Born again mo? Sure, boy, born again mo?
Born again kita. Nga naman, ipagkatao kita pag-usap, pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Ang tanang pinunyagang Katoliko, born again. Ang kanading pag-born again, dili na atong buhat, iyan as Ginoo. By receiving the baptism, it is God Himself making us born again. So, dili kay kanang balik ka relihiyon, born again na ka, dili na ingon ana. Ang ipasabot sa balang kasulatan, water and spirit. Mo na pagbunyag nimo, nadawat nimo ang Espiritu Santo. Busa, ikaw na pinunyagan, dili na ikaw ang karaang ikaw, kundi ikaw pag-una nga ikaw. Mo na bingo si St. Paul, you are new being. You are given new life in Christ. New life in Christ. Tungod kay kitang tanan nga nabunyagan, kitang tanan mga born again. So you do not need to go and find some kind of denomination to join. Kung kay born again naman ta, kita karon niya kabinunyagan Katoliko, ang ato ding buhaton is to live out our being born again. Kaya ang pagiging born again, ipahimugso ta pag-usap. Kasi may nagpahimugso ang Diyos. So it is a plan of God nga ikaw o ako mahimong born again. Mo bitaw nga misugo siya sa gisugo. Matthew chapter 28 verse 19. Ningon si Lord ngadto siya mga apostol, pangnakaw kamo sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan o isanyaw ang maayong balita. Bunyagi ang tanang mga tao. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Bunyagi siya kang San Juan of water and spirit. So, muna, pagbunyag na to, kitang tanan, ipahimugso sa Diyos, ngadto sa pagka-bagong ikaw. Born anew, born again. Na kung mauni, born again naman ka, born again naman ko. Unsa naman di ay ang atong kinabuhi, isip mga born again. Sige. Tanaw ta sa atong patron, tanaw kang San Jose, Saint Joseph. Tanaw ta sa iya, kay diha kaniya, iyang gilarawan ka nato, unsay kinabuhi sa usa ka born again. Ang usa ka born again is a joyful person. Busa, kung born again ka na, ayaw na pagsigig mukot. Ayaw na pagsigig ka ng mukmok, ayaw na pagsigig ka ng... Makakita kasi mong banner. Makakita kasi mong kontra. Mahiwi na ba mong now? Makakita kasi mong banner, smile na ka. Makakita kasi mong siningan nga mong kontra kayo, kahilaptanon kayo ni mo, smile na ka. Mo smile na kasi mong mga huwag gustuhin. Kaya ang usa ka born again is a joyful person. Dili na ikaw ang karaan na tao, bagpo ka na nga tao, o ang kinaiya sa usa ka maayo, usa ka born again nga tao, o nang kinaiya, joyful. Malipayon. Mao na kay problema. Kung ikaw born again na ka, dili ka exempted sa mga problema sa kinabuhi. Dili ka exempted sa mga kanang mga kasalanan. Dili ka exempted sa kanang mga trouble sila nga ang mga silingan nimo mangilabot nimo. Dili ka exempted sa mga problema sa pamilya. Dili ka exempted, pero ikaw born again, tawanan mo ang iyong problema. Mao na siya ang born again. Kanang magmukmok, hoy di pa ka born again. Wa pa ka born again. Bakit na burn out na ka again? No, na burn out again. Mo na nga ang tao nga born again, smiling na. Smiling na. Kasi natin problema, smile gihapon. Kaya kung imong problema, imong smilean, mugaan ang imong problema. Magmukot ka na kasi imong problema, ang problema mubukan. Mo na imong suwang. Lain na yung sunod ka ng uyak mo, pero so magiging nagsigara daw ka ng mukot, no? Mo natanaw na ito nga, unang kinaiya sa born again is a joyful person. Letter J, Joseph. Letter J, joyful. Ang usa ka born again, ipahimugso na pag-usap sa Dios, usa ka tao nga obedient na. A person who is obedient to the will of God. Dili na masinupakon sa kabubuton sa Dios. Ang tao nga
mga born again na masinungtanon sa kabubuton sa Dios. Mayon ang Ginoo, kapila nga sugo, mayon ang Ginoo, kapila nga sugo ni tahuran ninyo ang adlaw igpapahulay. Kapila nga sugo. Usa, ikaduha, ikatulo, ikaapat, asa mo gitinuod ani, asa mo gitubang inyo diyan ani. Ikatulo, sugo, mayon ang Ginoo, tahura ang adlaw igpapahulay. Ang born again, maningkamot gayud nga masinungtanon kay ang letter O sa pangalan nga Joseph nagpasabot og obedience. Tanawa ra gud atong patron si San Jose ba? Sa iyang sinugdanan siya ba, nasakitan sa kay nagkaibaw sa nagsabak si Maria dito si Tagiya. Sakitan siya. Apan sa nagipaibaw siya sa anghel sa Ginoo, gi-explain nito kaniya ang plano sa Dios. Joseph becomes obedient to the will of God. So, ikaduha nga kinaiya sa usa ka born again, obedient. Busa kung kita born again na, di na ta mangita og excuse nga di ta makasimba sa matag Domingo. Hinuon mangita ta og rason nga nung makasimba ta sa matag Domingo. Lahi pa ni Katoliko, no kanimo pa ma-born again ni Katoliko, mangita tag excuse para di ta kasimba. Kasi atong excuse, labhanan, duha ka planggana, na apay sugtunod na utang na bato, na apay mga anak natin. Then we say to God, Lord, busy mo ko kaayod ka na. Then pagka-born again na, kaya ang born again na, obedient to the will of God. Si Joseph, obedient to the will of God. Sunod, ang usa ka tawo nga born again, serving, servant, self-sacrificing. Buti pa sabot nga ato sa katawo nga nahimo ng born again, o na Katoliko born again na beta sugod sa itong pagkamata. Born again naman ta. O sa may sugod ka kinaiya sa born again nga tao, maalagaron, serving. Usa, ang tanang binunyagan will find its way to serve the community. Mag-lector ka ba, mag-alagad ka ba, mag-choir ka ba, mag-altar servers ka ba, mag-collector ka ba, o mag-usa ka pa niya, nga you can serve the community. So, ang usa ka born again, maalagaron nga tao. Kaniadto ang wa pa ma-born again, mo na nga, ay, huwag mo ganyan kong panahon sa akong pamilya, mo alagad ko ka na simbahan, samok-samok ako. Born again ka o di pa? Pag born again na kami nga, maapil ka, oy, matuta dito sa simbahan, kay basig ko sa imaginahanglan dito, manilhik ka dito, kay basig sumpot ang atong simbahan, atong tabangan dito sila ni Kuan, sila si sister o si brother, kay Domingo, balama. Muli mo na kana nga, you find your way to serve your parish community. Diba? Letter S, salit sa pangalang Joseph, service, serving. A born-again person serves the community. Then, ang born-again person is an enduring person. No? Enduring. Kung may manaway ni mo, sa may tabo sa nila pa born again, may manaway ni mo, ay panako, kung guman, yan, tamura niya, magluod na dahil ta. Kung magkasapas pare, magluod sa pare, di naman siya, kasi nag-misa ka rin si Padre, sudah kumisa mo siya. Yan naman, ang dili pa born again, magluod. Apan ang born again na, enduring. Ang nagkasukan ko ni Padre, di pa si Padre ang akong gasimba, si Jesus man. Diba? Kanang mapukling ka tungod kay nakakita ka sa pagkikasukan, kas pare, napukling ka din ka musimba, ang imong pagtuo is attached to the priest, not yet to Jesus. Diba? So, ang born again, his faith is attached to Jesus. Enduring. Dili mapukling, kasi makakita pa sa siyang pare, alo, si Father na may kuyog-kuyog na guwapa, oy. Dili makusa. Ano man, ang born again is enduring. Ang born-again person endures. Bisag na ay problema sa pamilya, na ay problema sa simbahan, na ay ma-encounter ng mga dili maayong situation, ang born-again Christian mo padaan. Letter E sa pulong sa name Joseph. Pagkatapos, ang usa ka born-again nga Kristiyano, uy hala, prayerful. A born-again person
is a person who always finds time to pray. So mo na nga, nindot kayo gatong hinumduman, born again man di ko. Since the time that I was baptized, then I must become a prayerful person like Saint Joseph. Di ba? O sa may buhato na ito kung kanang mag-ampo ta, magsaba-saba ta, o maghilom ta. Saint Joseph is so silent. In the Bible, no single word was recorded about the word of Joseph. Joseph remained silent. In his silence, he encounters God. Mo bitaw na kung mag-ampo ta, dili kanunay nga kita magsigi og litok. Mo na pag gumaltog pag-ampo, manta sa simbahan kay magprita, usulta sa simbahan, luhod ta, una ni kampo to, kutib-kutib itong baba. After that, a person who prays keep quiet for a while and listen to the response of God. Kana bitaw mag-ampo ta, na luhod ta nila, unya, katawaban, uli dayon. Wa ka matambo, nag-usaw ni ka, nag-report ra kas Ginoo o sa imong panginahanglan. Lord, kinahanglan kong bugas, Lord, akong bana o trabaho, Lord, akong mga anak, Lord, wa ko'y Lord, Lord, wa ko'y sundan, Lord. Nag-report ra kas Ginoo sa imong panginahanglan, wa ka nagambo. Kaya a person who prays is a person also who listens. Muna ang prayer, we need quiet time. Si Saint Joseph is our model of a born-again person. Joseph prays. Si Joseph, in his silence, he keep in touch with God. Pagkita nga, kung ikaw in touch ka sa Ginoo, makaya mo ang mga problema. Kaya the more you pray, the more you are given the grace, the strength, the inspiration that you can survive sa mga problema na atong giatubang sa kinabuhi karon. Prayerful. A born-again person is a prayerful person. Busa sa inyong balay, dili itaw mo mga to, mga hayaan na dito sa inyong mga hayaanan, mga jeep po usahay kung may time. Diba? Mga jeep po. Kung na inikawon mo, dili, dasmang din sa pagkaon. Mga jeep sa po sa dili pa mo kaon. Inikanaog sa balay, mga jeep sa po. Nga naman, sa Katoliko, prayer is very important. Mo na gitudluan ta, even to make the sign of the cross, that is already a prayer. Calling on the name of God, Father, Son, and Holy Spirit, it is already a complete prayer. Mo bitaw sa una, manawag ka sa balay, mangurus. Musakay sa jeep, mangurus. Makalapay yung dako nga, kansimbahan, mangurus. Ito ang mga bulangan sa una, kikatawag sa mga Cebuano. Kay sa Bohol, basta dagkong building, simbahan na na. Pag-abot sa syudad, sa Sugbo, kay dagko-daghama kay dagkong building na dagko. Sige nagpangurus yun sa bulanan. Kasi pangurus na Cebuano. Kasi magpangurus pa na simbahan. Kasi simbahan baga sinihan man ang ipaglapian. Kaya sa ila, dagko na building, simbahan. Joke na ha? Kasi kinagdaog-daog ko ng mga bulanan niya. Kaya dito nga, the point is, it is very important for us to practice prayer. Whatever you do, practice prayer. Kaya kung without prayer, we become weak and the devil becomes strong. Kapito one time, kining demonyo ba, sige tintal kang Mother Teresa. Di man yun yung matintal si Mother Teresa kay sige matbit-bit ng rosaryuhan. Hingibit-bit, mag-ampo, maglakaw-lakaw niya sa kanilang kumpinto, mag-ampo, mag-rosaryuhan. Ang demonyo hadlokan ng rosaryuhan. Busa, nangitag panahon ang demonyo, nakakita sa namisod dito sa banyo si Mother Teresa, o mingon ng demonyo, ha, karon, tintalon ko yun kining manli. So, ito kay malibang kay Mother Teresa dito. Karon, lingkod na siya dito sa tanang inodoro. Sus, may kinihigayon ko na. Pagduol sa yawa, naaman nagabi rosaryuhan, nagigunitan si Mother Teresa, wag niya akong magkatintal, no? O natanaw na ito ba nga, a prayerful person stands against the temptations of the devil. Kung nga, inyong mga exoon, inyong duman na ito, ang letter B sa name Joseph is prayerful. A born-again person is a prayerful person. Pagkatapos, ang katapusan ng letter sa word Joseph, letter X, a born-again person is a humble person. Dili na tagas o garbo sa simbahan na ba kaya nagkakitagas sa garbo bisag utok good tagas niya at least na itaas ako pa din kung sa may taas mo akong garbo o
Una, dagang kay karbusa sa simbahan, naging karbusa sa simbahan. Ngala, paano na itong ngaysuon nga, a born-again person is a person who humbles himself before God. And a born-again person is a person who humbles himself before others. Nga naman, because God dwells in the person of the other in the way that He also dwells in you. Pagkata namin nga, Jesus is in you and Jesus is in me. Jesus is in us for He loves us. Muna nga, when we see our brothers and sisters, we humble ourselves. Kung naatay panag-away, dili unta mo na ko ang panag-away kung ang matagusa is able to humble himself. Sa pamilya, dili magdako ang away sa banang kasawa kung we are able to humble ourselves. But when we are not able to hold on to that humility, sa may tabo, kung kaglapinig, mudako ang atong panag-away, o pauna, at atong katilingban, atong panimalay, mabungkaw. Remember, a born-again person is a person who humbles himself or herself. Muna ang pangalan Joseph, nung lumi, a born-again person, a joyful person, obedient person, serving person, servant person, who serves others, enduring person, prayerful person, and humble person. That is your patron saint, Saint Joseph. A joyful, an obedient, a servant, an enduring man, a prayerful person, and a humble person. His humility, wala niya gi-articulate in words, but he articulated his humility in keeping quiet. His quietness is an expression of his humanity. As Joseph journeyed towards the accompanying Jesus. So muna, ang trabaho kaya pag-uban, pagkuyog, a pilgrim of hope. Pilgrim, nakikuyog siya, milakaw siya. Pilgrim with Jesus. Joseph is a pilgrim with Jesus, and he is a pilgrim of hope, hoping that everything he does for the glory of God. So, mga pupunta na itong kinabuhi, no? As we celebrate the novena, the 8th day novena, remember na yung Ginoo, gawas ko may mong kamong born again, dili ka mo makasuod sa langit. Basta kinahanglan magpakatao pag-usap. Nagkaibaw ta, born again, pag-baptism, din na to. So, we have to activate our baptismal life. Kung sa'y atong kanang gidawat sa baptism, atong kinabuhi karon. Usa, be joyful, be obedient to God, be servant to God and to others, be enduring, be prayerful, and be humble.